Kahit sa mga nag-iitom na pastor, pagka kami nag-celebrate na, maraming mga pastor kulang talaga sa prayer. At isa ito sa mga pinupush namin ngayon, na talagang mag-devote ng maraming time sa prayer. Let us find our time to really be a prayerful Christian. Alam niyo kung bakit? Prayer humbles us. Prayer humbles us. Minsan yung pagbabasa ng prayer, it can lead us to be boastful and prideful. Kasi dumadami na natutunan natin eh. Pero kung wala yung prayer, we will not be humble. We will always be tempted na maging marunong tayo, hindi tayo nakikinig sa kanila. Hindi tayo nagpapakumbaba because we are not prayer. Kalakip ng salita ng Diyos ang pananalangin. Let us have a time in a moment of prayer. Let us pray. Let us have an individual prayer. Meron po tayong panalangin na usapin natin ang Panginoon na magkaroon tayo ng let us pray to the Lord. Nabigyan tayo ng desire to have a time in prayer, individual, sa ating mga araw-araw na oras na nilikalob sa ating Panginoon. At kung ano naman yung nag-iihan lang, ano naman yung lugar na yun na nagiging hindi tayo komportable in prayer, tulungan naman tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng specific time and place of prayer. Para sa Panginoon ay mag-grow tayo as a Christian, especially in the area of prayer. Let us pray together. Nagilang ka, salamat Panginoon sa alam po namin, marami kami natutunan patungkol sa pananalangin. Subalit, patuloy po namin isinasantabi ang kahalagahan ng panalangin sa inyong mga buwan. Sa itong pribileyo ng pinagkaroon mo sa bawat isa sa amin. Tulugan niyo ng ilang Diyos na sa aming pagbasa ng Biblia doon sa bawat bagay namin na tulad mula rito. Kailangan itong dakilang Diyos ang pananalangin. Upang una sa lahat, ang aming may panalangin, ang ilang Diyos ay ang iyong kalooban at hindi ang aming mga pansariling pangailangan. Lord, alam po namin na alam niyo Panginoon ang aming desires, ang aming pangailangan. Subalit also teach us, O God, kung paano ipo-priority lalagay ang bawal kung ano ang kalooban mo. Help us to pray, not only for ourselves, not only for the people within the family of CCM, not only for our pastor, our leader, our fellow members. Allow us also to have more time in praying lost soul na ibinibigay mo sa amin. Those people that we can reach, those people who are within our reach, those people that we can find time, even a few moments to talk with them. But most especially, allow us, O God, to give the desire, to have the desire to pray for these people. Tulungan niyo, Panginoon, na especially ang manalangin ng Diyos. Unang-una kung ano ang iyong kalooban. Kayo po, Panginoon, ay nakakaalam kung ano ang mga handa at kung paano nanlalamig ang aming mga pananampalataya at pagsunod sa iyo. Lord, we are individually accountable sa aming mga katatayong spiritual. Maaaring ang aming mga trabaho, ang oras ng trabaho, maaaring ang mga pangangailangan personal, mga misyon, mga plano ng buhay, ang naging dahilan. Allow us not, O God. Allow that, O God, yung mga bagay na ito ay tanggalin mo bago kami maruto. Bago kami ma-realize kung ano yung ginawa mo na sa amin. Allow us, O God, that even though that we are fully loaded of our work, kahit pagod po kami dakilang Diyos, give us the passion and desire to be committed, Panginoon, personally, reading your Bible and devoting our time in prayer. So that, O God, these people that you have placed in this church will not grow as a stubborn disciple, but an obedient disciple. Salamat dakilang Diyos sa araw na ito sa iyong salita. Aking panalangin, Panginoon. Alam po namin kung ano ang mga sinasabi, Panginoon, ng mensahe na ito. But our prayer, dakilang Diyos, can bring us
Speak to us personally upang makita po namin, dakilang Diyos, kung ano ang aming pagkukulang. Huwag naman ninyong pagmatigasin, dakilang Diyos, ang aming puso. Let this church not only be a teaching church, but also make this church as a praying church, dakilang Diyos, in our places, in our houses, in our rooms, in our workplace, and especially every Sunday that we come together. Give us more time, O God, to pray together and to find your will so that we can obey you as a church. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito sa araw na ito. Ang aking panalangin, Panginoon, pag-alabin mo sa bawat puso namin ang desire, Panginoon, na magkaroon pa ng mas maraming oras sa panalangin. Thank you for all the answered prayers, O God. Sa kagalingan, sa mga visa, sa mga trabaho, sa mga lahat, Panginoon, ng aming pangailangan na itinlog namin sa iyo at iyong tinugon sapagkat ikaw ay tapat na Diyos. Aming panalangin, allow this church, allow these people, Panginoon, na pinagtipon-tipon mo to grow in our prayers na unahin namin ay kung ano ang nais mo. We are so blessed to have these people with us today. Dakilang Diyos, salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa bawat bagay na kanilang naibahagi upang ang pagmamahal mo ay maramdaman ng bawat isa. Ang aming pong panalangin, dakilang Diyos, hindi lamang dito huminto ang aming mga ginagawa. We also pray, O God, that we can really show our love to you and please you by praying for more soul, Panginoon, na maligtas. That we can be a useful instrument, dakilang anuman, dakilang Diyos ang aming dahilan. Allow us to overcome these things. Anuman ang hadlang na ito, kayo po ang nakakaalam. Please, O God, allow us to bear much fruit. Give us at least 3 souls, Panginoon, na maliligtas dahil sa aming panalangin, pag-share ng Word of God. Give us at least 3 people, O God, so that we can bring them to you in our cell group, in our churches, in our meeting, maaaring sa labas ng iglesia, sa loob ng iglesia, so that we can really say that we have served you, O God, serving you to the way that you are pleased. Alam po namin na ilang Diyos na you are so faithful, Panginoon, sa amin. Our prayers, God, to really fulfill the commission that you have given unto us. Lord, allow us not to worry sa aming mga pangangailangan pang-araw-araw because we believe that you will provide for them. Because you are a faithful Father to us. Our desire, O God, our prayers that you give us the desire, O God, to pray for the things that will make you happy, for the things that you will be pleased. Salamat, dakilang Diyos, sa oras na ito. Ang ipanalangin magiging mga kapatid namin na wala rito sa oras na ito. For whatever reasons, dakilang Diyos, we pray that you will protect them and guide them and help them, O God, to understand, to have more time to you. Allow them to come back into this place and join us in praying and in worshiping your name. Salamat po, dakilang Diyos, sa araw na ito. Binabalik po namin ang lahat ng pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat po pala. Praise God sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Tunay nga napakahalaga ng panalangin. Ako man mismo ay na-encourage o na-review dahil ang prayer life ko rin mas marami yung selfish na way ng pananalangin dahil isa ako sa mga kasama ni Pastor nagpasimula ng church na to. Kung titingnan yung situation ko ngayon,
wala pa rin akong kasama na hindi pa mananampalataya na nadala ko. Dahil nagkulang ako sa panalangin na ipag-pray. Ang mga souls na pwede kong madala sa ating Panginoon. Hindi lang ito sana encouragement sa bawat isa. Magkaroon sana tayo ng time para i-recommit natin yung sarili natin para mag-grow tayo sa prayer. I-concentrate natin ang sarili natin na hindi lang pansarili ang ating pag-pray, kundi para din sa kalooban talaga ng Panginoon ang ating unahing pag-pray. Kaya pray ng Panginoon dahil alam natin na na-rebuke ang bawat isa, na-remind ang bawat isa sa kahalagahan ng pananalangin. Purihin po ang Panginoon. Sa time po nito ay